Amen. Ready na po ba tayo? Sabi mo sa katabi mo, hindi ako aantukin ngayon. Makikinig ako ng word ni Lord. Amen. Sabi dun kanina sa Bible declaration natin, di ba? I will never be the same. Dapat dinidiinan natin yun. Every time na nagde-declare tayo, I will never be the same. I will never be the same. Dapat ang buhay natin hindi same-same. Amen? Nagbabago. Agree po ba kayo doon, mga kapatid? Amen. So excited pala tayo mamaya. Magkakaroon tayo ng, anong tawag doon? Engagement party. Yan, magkakaroon ng engagement party ang ating kapatid, si Ate Patricia and Kuya Renz. Kung makikita nyo kanina, hindi si Ate Pat yung naging MC natin because nagre-ready na siya. And I believe na mamaya maraming nakakulot. At sa mga lalaki naman, marami nagpe-prepare na. Amen. Kidding aside, so start na tayo sa ating pag-uusapan ngayon sa word ni Lord. And we pray that the Holy Spirit will guide us. Siya lang ang maging tagapagsalita ngayon. Amen. Makinig tayo, maging attentive tayo sa word ni Lord. The title of our message is very simple: Delight yourself in the Lord. Everybody say, delight yourself in the Lord. Our text is from Psalms 37, chapter 37, verse 4. Sabi diyan, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Napakasarap basahin, palagi nating inuulit, palagi nating sinishare ito sa ating mga Facebook page para malaman nila na Christian tayo. Walang tumawa. Kung babasahin natin yung verse na to, simple, pero ano ba ibig sabihin nito? Ito ba yung delight yourself into the Lord and He will give you the desires of your heart? Kapag nag-church ako, pastor, every Sunday or every Friday, bibigyan mo ako ng sports car. Ganon? O kaya kapag palagi akong nagsisimba, magkakaroon ako, matutupad yung mga wish ko sa buhay. Magkakaroon ako ng magandang bahay, magandang trabaho, magandang sasakyan, at kung ano-ano pa. Yun yung ano natin, di ba? Mostly, na parang pagkakaunawaan natin when we hear this verse. Pero ano ba ang ibig sabihin ng verse na ito? Delight yourself into the Lord. In the Lord. Ibig sabihin ng delight pala sa Tagalog is magalak. Gawin mong magalak ang iyong sarili. Igalak mo ang iyong sarili. Tama ba yung Tagalog mo? Igalak mo ang iyong sarili sa Diyos. Pero, anong ibig sabihin nito? Minsan din, aminin natin, na lagi tayong excited dun sa dulong part ng mga verses. Dun sa mga pangako. Di ba? Baliwala yung delight yourself. Nakapokus tayo agad sa, I will give you the, desires of your heart. Nakapako na agad yung ano natin dun. Yung pag-iisip natin dun. Uy! Merong promise dun sa verse. He will give the desires of my heart. Pero, na-neglect natin, na merong prerequisite dun sa pangako. Pag sinabing prerequisite, everybody say prerequisite. Ibig sabihin ng prerequisite is a thing that is required as prior condition for something else to happen or exist. Ibig sabihin, ito yung kailangan mong gawin para matupad yung isang bagay. Prerequisite. May kailangan ka talagang gawin. Huwag kang maniniwala dun sa mga nagsasabing, kasi sa world ngayon, maraming idea na lumalabas, di ba? Na si Lord, He loves us unconditionally. So, ibig sabihin, walang kondisyon ang pag-ibig ng Diyos. Walang problema dun. Wala tayong question dun. Pero ang problema, we expect na God loves us unconditionally. So kaya na nating gawin kahit ano man ang gusto nating layaw sa buhay. Ano man yung kahit suwayin na natin ang Diyos kasi si Lord naman loves me unconditionally. Pero throughout the Bible, palaging merong tinatawag na prerequisite if you want blessing. If you want success. Kapag gusto mong pumunta dun sa kalooban ng Diyos, gusto mong sumunod sa Diyos, meron talagang prerequisite na tinatawag. Nilagyan ko ito para madali nyo maintindihan. Pre tsaka pro. Pag sinabing pro, promise. Pero yung prerequisite. Bago ka makapunta sa pro, kailangan mo munang
matapos o maganap yung prerequisite na tinatawag. Meron kang gagawin. Bibigyan ko kayo ng example, ha? Napakadami sa Bible. Magbibigay ako ng tatlo. Matthew 6:33. Ano yung pro doon? Promise. Ano yung promise doon? All these things, di ba? Shall be added unto you. Yun yung promise. Ano naman yung pre? Seek ye first the kingdom. Another one, Joshua 1:8. Palagi nating minimeditate to. Ano yung promise? You will become prosperous and successful. Ano naman yung pre? Meditate day and night. Do not let this book of law, do not let it depart in your mouth. Ano pa? So you may be able to, then you will be, careful to do everything written on it. Meron ka talagang gagawin. Meron talagang prerequisite doon sa mga pangako ng Diyos. Hindi lang yung mga pangako ng Diyos, pipitasin mo lang. Para kang wantamad. Wala ka nang gagawin, nga ka na lang. Merong gagawin. Meron dapat gawin. Sabihin mo sa katabi mo, meron dapat gawin. Pero ang Diyos, hindi kanya papuwersahin. Hindi kanya, alam mo yung hahawakan kanya, tapos ipipiliting kanya dun sa mga bagay. Kailangan manggaling yan sa will mo. If you obey, merong promise. Kailangan manggaling sa'yo. If you follow, if you stand kay Lord, if you walk in spirit, isa sa mga promise ni Lord, if you walk in spirit, may if, di ba? If you walk in spirit, you will not fulfill the lust of your flesh. Meron palagi. And yung if na yan sa Bible, nung nire-research ko, lumabas yan sa Bible more than 1,637 times. Isang book pa lang yun. Iba pa yung ibang translation. Pero the essence of the word if is napakarami sa Bible. Kailangan talaga may prerequisite talaga na dapat gawin. Amen? Kailangan mo talagang magdesisyon. Susunod ka ba o hindi? Kapag sumunod ka, merong pagpapala, magbe-benefit ka. Kapag nag-disobey ka, merong consequences. Palagi yan? Nagtutugma palagi yan sa if. Kung ikaw ay susunod. Kasi hindi niya aapakan yung free will natin. Sa lahat ng desisyon natin sa buhay, palagi yan. Hindi ka pipilitin ng Diyos, kapatid. Kami dito sa Ima, hindi na ako namimilit. Hindi na kami namimilit dito. Kung wala ka, wala ka. Kung meron ka, meron ka. Walang problema. Hindi naman sa tao to sa Diyos naman to 'Di ba? Pero, siguraduhin mo o tandaan mo na sa Diyos, meron talagang prerequisite kung gusto mo ng blessing. Meron din namang consequences kapag nagdi-disobey ka. Ngayon, kung gusto mong bumalik sa dati mong buhay, labas na kami doon, ginawa na natin yung lahat. Amen? Paano tayo napunta doon? Hindi masamang magkaroon ng, balik tayo doon sa topic natin, hindi masamang magkaroon ng desire. Basta yung desire na yon ay galing sa kalooban o naaayon sa kalooban ng Diyos. Dalawa lang yung desire Yung desire na galing sa tao, o sa self. Kapag galing sa self mo, medyo delikado po yung desire na galing sa sarili. Kasi pwede kang i-lead ng emotion mo, ng heart mo. The heart is deceitful. Kailangan yung desire mo, siguraduhin mo na ka-inline yan sa will ng Diyos. Pag-usapan muna natin yung desire ng tao. Ano ba nangyayari kapag ang tao nagde-desire na lang, sinusunod niya na lang yung heart niya? Di ba? Marami na sa atin, nakasaksi, puro kapahamakan. Kasi, kung ano na lang ang desire, madami kasing desire ang heart. Kung pagbibigyan ninyo ang puso ninyo ngayon, madami kayong desire na hindi kalooban ng Diyos. Yes or no? Do you agree? Kung i-realize nyo sa sarili nyo, kung talagang hayaan nyo yung sarili nyo, marami kayong desire na hindi sa kalooban ng Diyos. Pero ang lahat ng desire na yan, pwede nyong gawin. But that is permissible. But not everything is beneficial.
Permissible yan. Walang problema, gawin mo yan. Pero may consequences. Kaya nga merong Diyos to tell you na maghinay-hinay ka dyan sa mga desisyon mo. Kasi, pwedeng kapahamak mo yan. Hindi kita papakialaman, ikaw magdidesisyon, pero ina-advisean tayo ng Holy Spirit. Kung nakikinig tayo, marami tayong mga desisyon sa buhay na akala natin masaya lang tayo, and i-go natin. Pero ang hindi natin iniisip, yung future, ano kaya mangyayari kapag tinuloy ko to? Okay lang ba? Kwentuhan lang muna tayo ngayon. Realization lang muna tayo. Halimbawa, desire mong manigarilyo. Example lang Automatic, kapag desire mong manigarilyo, ang ipapromise sa'yo ng sigarilyo is mapupudpud yung baga mo. Automatic yun. At yung baga hindi nag-regenerate. Hindi ko lang alam mga tay kung pwede. Ayoko sabihin baka halimbawa, desire mong, may pamilya ka na, pero desire mong mang-chicks, halimbawa. Excuse may words. Mangyayari, masisira yung pamilya mo. Nasa sayo. Desire mo, halimbawa, na bumalik sa world. Although inahon ka na ng Diyos doon. Kapag bumalik ka sa world, ginawa mo ang kalooban ng Diyos. Nakasulat sa Biblia, magiging kalaban ka ng Diyos. Hindi ko na to lalagyan ng sugar coating. Actually, hindi naman kami nag-sugar coating dito. Pero kapag bumalik ka sa desire mo sa world, magiging kalaban ka ng Diyos. Sabi sa James 4:4, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be friend of the world becomes enemy of God. Hindi po ako may sabi nun. Ang Diyos po ang may sabi nun. Ang Bible po ang may sabi nun. Dalawang desire lang po tayo. Desire ng tao o desire ng tao that is led by God. Pwedeng ganun, Kasi pwede ka naman magkaroon ng desire Hindi masamang magkaroon ng desire. Basta yung desire mo na yon, sabi ko nga kanina, naaayon sa Diyos. Yung pangalawa, kanina, yung desire ng tao, pangalawa, yung desire ng Diyos, napakadali lang naman. Kapag yung desire ng Diyos, yung purpose niya sa buhay mo, yung tutuparin mo, lahat ng yan is beneficial. Kasi susuportahan ka ng Diyos dyan. Dalawang klase ng desire. Ang desire ng tao, sa simula, maganda yan. Sa simula, okay yan. Pero pwede kang linlangin ng emosyon mo. Amen? Sa dulo, kapahamakan pala. There is a way that seems right to man, but its end is the way to death. Yung okay na okay lang ngayon, masaya lang ngayon, sige, liban ka lang ng liban, wala, wag kang magpasakop, okay lang, gawin mo yung kalayawan mo, okay lang, walang problema. But there are ways that seems good to men and woman. General nilagyan ng genders. Pero pwedeng kapahamakan na may dudulot nito kapag hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos. Now, the question is, how do we delight ourselves in the Lord? Let us read Romans 12 verse 1. Sabi dyan, Romans 12 verse 1, Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. This is your true and proper worship. How do you delight yourself into the Lord? The answer is Romans 12 verse 1. Offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Kung gusto mong mapangiti ang Diyos, kung gusto mong magalak ang Diyos, kung gusto mong mapasaya ang Diyos, hindi niya kailangan ng
salapi. Hindi niya kailangan ng tithes, pero ng pera. Hindi niya kailangan ng mga material na bagay. Hindi niya kailangan ng pag-iyak-iyak mo. Hindi niya kailangan ng pagulong-gulong mo dito. Kahit yung luha mo, sometimes hindi niya kailangan yan. Ang kailangan ng Diyos, offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable. That is how you delight yourself. Ngayon, dalawang word yung pag-uusapan natin. Offer yourself. Ang pangalawa naman, yung holy and acceptable. Paano ba to? Attainable ba tong mga to? Kaya ba to? Kapag sinabing offer, hindi ito yung ihihiga ka sa malapad na bato. Tapos igagapos ka, tapos gigilitan ka ng leeg. Pag sinabing offer yourself. Hindi ibig sabihin ganun. Pag sinabing offer yourself, ito yung sarili mo, ipapagamit mo sa Diyos. Minsan din, ang pagkakakala natin ng offer yourself is basta hindi tayo gumagawa ng masama. Tapos attend tayo sa church, sa service. Wala kang ginagawang masama, attend ka sa service, so malinis ka nun. That is how we conceptualize how we offer ourselves to God. Basta wala kang sabit. Punta ka sa church, mag-worship ka, okay yun. But, mga kapatid, meron pang mas malalim na meaning yung offer yourself to the Lord. Pupunta tayo sa specific nung sinasabi natin, kapag sinabi mong yourself, anong pinatutukuyan? Anong pinatutukuyan pag sinabi mong offer yourself? Ang pinatutukuyan nito is yung body natin sa Romans 12:1. Yung body. Amen? Offer your body. Sabihin nyo nga sa katabi mo, offer your body to God. Ngayon, since body yung pinatutukuyan ng self na tinutumbok natin dito, kung saan mo, makinig kayo dito kung saan mo ibinababad ang body mo, yan ang pinag-o-offeran mo ng body mo. Madali bang unawain, mga kapatid? Kung saan mo inilalagak, saan mo palaging inilalagay yung babad na babad yung katawan mo doon. Diyan mo ino-offer. Kung babad yan sa presensya ng Diyos, sa Diyos mo ino-offer. Kung babad yan sa presensya ng mundo, kanino mo ino-offer? Alangan naman sa Diyos. Parang yung palagi nating mini-mention dito, si Jesus ang Savior mo, si Jesus ang Savior mo, pero ang Lord mo si Satanas. Hindi pwedeng ganun. Kapag nakababad ang katawan mo sa mundo, sa kalayawan ng mundo, sabi dun sa James kanina, hindi si Lord ang pinag-o-offeran mo niyan. You are the enemy of God. Masakit na katotohanan, Hindi po ito, nag-uusap, nagkakwentuhan lang po tayo. Amen? Nakakapag-isip-isip ba tayo? Ngayon, saan nyo nilalagak yung katawan nyo? Pagkatawan, medyo mahirap unawain. Sige, saan nyo ipinopokus yung mata nyo? Eyes muna. Kasi body, pag sinabing body, kasama ba yung eyes sa body? Kasama, di ba? O sige, doon muna tayo. Where do you soak? Tama ba yan? Saan mo ibinababad yung mata mo? Sa mga kalalakihan sometimes, di ba? Nung nasa, nasa world pa tayo, babad na babad sa mga makamundo. Pornography, games, desires, movies, andun. Andun yung mata. Kapag nandun yung mata mo, masasabi mo bang ino-offer mo yung mata mo sa Lord? Pero dun siya nakababad. Hindi, di ba? Naka-offer siya sa mundo, naka-offer siya kay Satanas. Sa lies ni Satan. Kapag dun siya nakababad.
babad pa more. Halimbawa, yung body mo, naka-focus lang sa kumain ng kumain. Eating and drinking. Wala ka nang ginawa. Kakatapos mo lang magmerienda, nag-iisip ka na naman kung ano iluluto mo. Wala kang panahon sa Joshua 1:8. Ayaw mo mag-meditate ng word ni Lord. Puro na lang pagkain. Kanino naka-offer ngayon yung body mo? Yung stomach ba natin? Parte ba ng body natin yan o hindi? Yung 5 senses natin. Pang-amoy, pang-dinig, ayan. Anong mga pinapakinggan natin? Ano yung mga palagi nating pinapapasok sa mga receptors natin o sa mga receivers natin? Ito ba ay will ng Diyos? Lalo na sa mga kabataan ngayon. Maging sa mga adult, kagaya natin. Kanino natin ino-offer yung bodies natin? Meron din yung iba, nakababad yung katawan. Puro na lang trabaho, 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 trabaho. Yun na yung Diyos mo, trabaho. Yun na yung pinag-offeran mo ng life mo, trabaho. Wala ka ng panahon sa Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, dito ka magiging successful, hindi sa trabaho. Sinabi niya ba dong sa trabaho ka magiging successful? Ang sabi niya doon sa Joshua 1:8, di ba? Paulit-ulit lang hanggang ma-memorize natin yun. Saan ka magiging successful daw sa paningin ng Diyos? Meditate the Word of God. This book of law. Do not let it depart in your mouth. Meditate it day and night. Ilang beses tayo nagbabasa ng Bible? Okay lang yung basa. Pag nagbabasa ka lang, andun ka lang sa reading. Pero yung understanding, dapat mag-meditate ka. Pwedeng nagbasa ka lang. Minsan nangyayari sa atin yan, di ba? Meron tayong devotion every morning, every evening. Babasahin lang natin yung verse pero hindi mo naunawaan. Maya-maya pagising mo, nakalimutan mo na naman. Hindi mo na meditate yun, kapatid. Binasa mo lang. Ang totoong na meditate, inunawa mo, nagkaroon ng tinatawag na understanding. Kapag na-meditate mo siya, na-understand mo siya, stage 2 pa lang yun. Ang stage 3 dyan, gagawin mo siyang wisdom. Yun yung sinasabing, you may be careful to do everything written on it. Kapag in-apply mo na yung na-meditate mo, yun na yung wisdom. Kailangan ang understanding ma-convert sa wisdom. Kung hindi mo ma-convert yung understanding sa wisdom, mananatili kang matalino, pero sa Diyos, you are full. You are like a smoking doctor. Ang doktor matalino, graduate yan ng 10 years medicine, di ba? Pero kapag naninigarilyo siya, ibig sabihin, alam niya lang. Alam niya lang kung anong mangyayari sa katawan, pero hindi niya ina-apply, hindi niya kino-convert as wisdom. Alam niya naman na nasusunog yung yung atay niya, yung baga niya. Pero sige pa rin. So, ibig sabihin, hindi nako-convert. Dapat tayo mga kapatid, yung nami-meditate natin, nako-convert. Ngayon, sa mga pag-aaral natin, sa mga natututunan natin dito sa preaching, sa teaching, sa Bible study, sa lahat, sa devotion natin, dapat hindi lang magstay sa meditate. Dapat be very careful to do everything written on it. Gawin nating wisdom, mga kapatid. At ang wisdom, yan yung tool mo para makapag-create ng bagay. Para maging manifest yung idea. Wisdom ang kailangan. Kailangan i-apply natin. Amen? So, saan natin binababad yung katawan natin? Imagine ninyo, puro tayo mga daing na bangus. Mga daing na bangus tayo lahat. Kapag ang daing na bangus, minarinate mo yan. Anong mga nilalagay dyan, mga nanay, mga mami? Suka. Bawang. Yung pino-pinong bawang. Tapos, paminta. Tapos, asin. Ano pa mga nilalagay doon?
Lemon. Tapos, yung ang tawag doon, onion powder, kung may mga ganun, medyo social kayo. Garlic powder. Ibabad mo ng buong gabi. Kinaumagahan, pag prinito mo yan, humahalimuyak sa amoy. Napakabango. Nakakatakam. Ang sarap-sarap, buong bahay. Kapag naamoy yung daing na bangus, nagugutom. Naghahanap na ng kanin. Ganon din tayo. Tayo ba ay nakababad sa world? Kapag nakababad tayo sa mundo, nagiging kalasa natin, kaamoy natin ang mundo. Ano yung mga pinapanood natin? Ano yung mga minemeditate natin? Ano yung mga pinag-uukulan, pinagtatambayan natin ng mga mata natin, ng mga pag-iisip natin? Doon sa kingdom priorities natin, palagi nating nami-mention, you are the sum total of your life, of your decision. Ikaw, kaya ka nandyan because of all the decisions na ginawa mo. What you do today will determine your future. Kung ano yung mangyayari sa future, yan yung resulta kung anong ginagawa natin ngayon. Kung ang desire mo, halimbawa, lumago ka spiritual, dapat may gawin ka. Merong pre bago ang pro. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Ngayon, i-remind ka ng Diyos kasi ang duty ng Holy Spirit is to remind you everything that Jesus teaches. Ituro sa iyo i-remind sa iyo, kumbaga nandito sa iyo. Kasi human mind natin minsan limitado, 'di ba, sa memory. Pero nabasa mo na 'yan, andyan na sa iyo, na meditate mo na 2 years ago o 1 year ago. Ngayon, huhugutin 'yan sa hard drive, hahanapin ng Holy Spirit 'yan. At ilalagay sa iyo 'yan, ilalagay sa isip mo 'yan, magagamit mo 'yan. Ang problema pag wala kang nabasa, sabi ng Holy Spirit, itutulungan sana kita eh. Bibigyan sana kita ng idea. Kaso, puro COD ang nakikita ko dito sa utak mo. Puro Dota. Puro TikTok. Hindi naman ito makakatulong sa problema mo. Anong i-remind ko sa'yo? Ngayon, lugmok ka halimbawa. Kailangan kang palakasin ng Diyos. Sabi ni Lord, sige, tutulungan kita. Pagbukas doon sa files mo sa utak mo, nagulat si Lord, na-shock. Ikaw din, na-shock ka rin. Na-shock kayong dalawa. Ano kaya yung mga nasa subconscious mind natin? Anong huhugutin ni Lord para magamit mo sa buhay mo? During the times of trials, kung hindi ka naman nag-download. Ay, ito yung nakita ko dito eh. Si Mirana, karakter sa Dota. Kilala ko pa eh, no? Nandito ba yan? Grabe yung memory. Na-addict ako sa Dota dati. Di ko kinakahiya, pero binago na ako ni Lord. Malala niyo yung kwento ng Hinebra. Huwag ko na ikakwento, ayoko na. Pero totoo, what you will do today will determine your future. Kaya mag-iingat tayo. Ano yung pinapapasok natin? Our body is the receiver. Our eyes are the receptor. Pag ibig sabihin, kung ano yung mga pumapasok dyan, madadownload yan. So, kung saan mo nilalagak yung isipan mo, doon mo siya ino-offer. And then, mag-iingat din tayo sa mga sinasamahan natin. Sa mga ideas na ibinubulong sa atin ng world, ng mga kaibigan natin. Siguraduhin natin that is beneficial, yung hindi ka lugi. Kung negosyante ka, wag kang mag-i-invest doon sa maglulugi ka. Halimbawa, sa tropa nyo, ikaw yung pinakamatalino, maghanap ka na ng ibang tropa. Ibig kong sabihin, kung wala nang mas matalino pa sa'yo, ibig sabihin, may stagnant ka dyan. Kaya napakahalaga nga na huwag tayong tumigil, dapat may mentor tayo. Pero pag ayaw mo na magpa-mentor,
Ibang usapan na yun. Hindi ka na makita sa simbahan. Basta gusto ko, pupunta ako. Pag hindi, ayaw ko, wala. Bahala ka sa buhay mo. Ikaw ang matalino, mas matalino ka pa sa Diyos. Ako nakakaalam kung anong ikagaganda ng buhay ko. Sinong niloloko mo? Niloloko mo lang sarili mo. Bato-bato sa langit. Tamaan sana kayo. Si Jesus dati, sinisigurado niya na yung sasamahan niya is right fellowship. Even nung nung bata pa siya, 12 years old siya. Nung 12 years old si Jesus, pumunta sila sa bayan nila. And then, pagbalik, hinahanap siya ni Maria at ni Joseph. Naalala niyo yung kwento na yun sa Luke, no? Paparaphrase ko na lang. Pagkatapos, sabi nung niya, saan ka galing? Hinahanap niya kung saan napunta si Jesus kasi di sumama sa family, dun sa paglalakad nila. Siguro mga isang araw na naglalakad. Tapos naramdaman nila, okay, nakita nila, bakit wala dito si Jesus? 12 years old pa lang siya nun. Ngayon, bumalik sila sa Jerusalem. Pagbalik nila doon, nakita nila si Jesus. Ang kasama niya, ang ka-fellowship niya, mga teachers, mga matatalinong tao. At manghang-mangha sila kay Jesus. Kasi si Jesus, at the very young age, punong-puno ng wisdom. Sa Bible sabi, He is full of wisdom and grace of God. Yung mga sinasamahan ni Jesus, sinisigurado niyang may benefit. Bata pa lang siya nun. Hindi siya sumasama na sa mga bata pa siya, hindi siya sumasama sa mga batang hamog. Hindi siya sumasama sa mga batang kalye. Sumasama siya, pumupunta siya doon sa talagang makakapag-fulfill doon sa purpose niya. Kasi, alam niya ang purpose niya. Si Jesus, nung time na yun, bata pa. Tayo, ilang taon na tayo. Mga kabataan, ilang taon na kayo. Kanino kayo? Sino yung sinasamahan ninyo? Ano yung dinadownload ng mga sinasamahan ninyo sa inyo? Wag na tayong lalayo. Wag na lang sa sinasamahan. Anong pinapanood natin sa television? Hindi ko sinasabing bawal. Kailangan din naman natin ng mga informations. Pero dapat mas lamang. Amen? Naunawaan po natin. Ngayon, nung nagmi-ministry na siya, 30 years old na siya, 31, 32, sinisigurado niya rin na ang sasamahan niya ay yung pareho sila ng purpose. Yung makakapag-fulfill ng purpose niya, makakatulong sa fulfillment ng purpose niya. Sa pangangaral niya ng kingdom, doon siya sumasama, kaya nga ni-recruit niya, kinuha niya yung mga disciple, yung talagang tinawag niya. Hindi lang basta-basta kung sino. Talagang pinili niya. Kasi, kung sino yung ka-fellowship mo, magiging ka... Anong salawi kain yun? Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Kung sino sinasamahan mo, agree ba kayo doon? Magiging, try nyo ngayon, testing lang, pero wag niyong gagawin. Sama kayo sa mga palamura. Pagbalik nyo dito, sigurado yan. Sama kayo sa mga gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Hindi niyo pwedeng dayain ang sarili niyo. Kung saan mo ino-offer yung body mo. Where do you delight yourself? Pag dinelight mo yan sa world, doon mo ino-offer, magiging bangus ka. Bangus ka ba? Magandang tanong, bakit? Mabango ka eh. Amoy ka? Bawang. Mahalaga ang right fellowship, mga kapatid, to fulfill your purpose. Ngayon, maliban sa body, your talent, your gifts, kanino mo ino-offer? Yung body natin, dyan nagmumula yan yung makina na pinanggagalingan ng gift natin, ng talents natin. Si Kuya Jaco tsaka si Ate Sel kanina, may giling-giling na. Where do you offer your gift?
Saan mo ino-offer yung gift mo? Mga kabataan, sa mga naka-online, nanonood ngayon, kanino nyo ino-offer yung gift nyo? Minsan magaling kang kumanta. Halimbawa, tapos ino-offer mo sa mga lasing mong kainuman. Wala ka namang benefit doon. Sinasabi ko na sa'yo. Natutuwa lang sa'yo yon. Kinaumagahan, di ka nakilala nun. Pero tuwang-tuwa ka naman, concert ka ng concert. Paggamit mo sa Diyos. Pag pinagamit mo sa Diyos, sinisigurado ko sa'yo, sabi sa Bible, ang prinsipyo ng Diyos sa Bible, kung ano ang binigay mo, you cannot outgive God. Kung gusto mong mas gumanda ang boses mo, gamitin mo sa simbahan. Gamitin mo sa kingdom. Pero dapat, specific ka doon. Dapat, ang ginagamit mo sa Lord, ay yung mastery mo. Yung talagang specialty mo. Huwag kang mag-offer sa Lord nang hindi mo naman specialty. Although okay lang, pero dapat, kumbaga pag nag-offer ka sa Diyos, siguraduhin mo na doon ka sa sa pinaka-the best mo. Minsan, ang malungkot, alam niyo kung ano? Ang malungkot, magaling tayo sa trabaho. Magaling tayo sa klase. Number 1 tayo doon. Pero pagdating sa Diyos, pag tinanong ka, puro kang iba na lang. Mamaya na ako. Pero sa world, ang talino mo, ang dami mong idea, ang dami mong nalalaman. Kung magaling ka sa labas, magaling ka sa world, o kaya sa circular. Ibig sabihin ng circular, hindi yan masama. Circular, yung pang-araw-araw natin. Kapag magaling ka doon, dapat ginagamit mo din yung galing mo, yung mastery mo doon, dapat mas ginagamit mo sa Diyos. Hindi yung tira-tira na lang pagdating sa kingdom. Kung pulido kang gumawa doon, dapat mas matindi pa yung ginagawa mo dito sa kingdom. Hindi pagdating sa kingdom, tagpi-tagpi yung sayo. Yung mastery natin, mga kapatid. Yung enhanced gift natin. Dapat mas matimbang yung ginagamit natin sa kingdom ng Diyos. Magaling kang kumanta sa labas, gamitin mo dito. Pero dito, tipid na tipid ka, ayaw mo halimbawa. Sumasayaw ka doon, humahataw ka sa labas, kay Lord, ayaw mong paggamit. Ang dami mong desire sa circular, pag kay Lord, ayaw mo. Mas lamang dapat kay Lord. Kanino mo ngayon ino-offer? Yung best mo. Maganda ding realization to, Kanino mo ino-offer yung best mo? Ay, okay lang yan. Pag sa work ko kasi ayokong malate. Ayoko kasing mamemo. Kaya kailangan maaga ako doon. So, ang best ko dapat nasa trabaho. Sa church, hindi okay lang yan sa church. Nauunawaan ako ng Diyos. Okay lang yan sa church. Alam mo na, mababait naman si pastor Tsaka nagmi-ministry ka dyan, wala nang bayad dyan Pero, ganun ba yung konsepto ng kingdom people? Dapat mas matindi. Mas the best ang i-offer mo sa Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, mas the best ang i-offer mo sa Diyos. The best ang i-offer mo sa kingdom. Ngayon, punta naman tayo dun sa isa. How to be, kasi sabi kanina, offer your body. So alam na natin yung tinatawag na offer. Hindi lang ito na kapag pupunta ka dito na wala kang kasalanan. Hindi lang yun yung offer to the Lord. Alam na natin na kailangan ino-offer natin yung best natin, kailangan dito tayo, yung yung body natin, yung pinagtatambayan ng body natin, okay na tayo doon. I believe na unawaan na natin yon. Punta tayo dito sa, paano mo i-offer ngayon yung body mo? Dapat holy and acceptable. Dapat katanggap-tanggap. Pag nag-offer ka nga sa sarili mo, di ba, gusto mo, the best, di ba, pinipili mo pa. Dapat tama yung kwelyo, dapat tama yung sukat, dapat kay Lord din. Ngayon, ano tong ibig sabihin ng holy and acceptable? Attainable ba to? Pag sinabing holy. Alam nyo,
kahit na magprangkahan tayo, mag-aminan tayo dito, wala naman talagang banal dito. Totoong usapan lang. Walang perpekto dito sa atin. Kapag may taong nagsalitang wala siyang kasalanan, dinadaya niya ang sarili niya. Walang pwedeng tumayo dito na magsabing, banal ako, hindi ako nakakagawa ng kasalanan, hindi ako sumasablay. Lahat tayo. Pero, mga kapatid, alam nyo, ang holiness ay resulta lamang ng righteousness. Kapag yung holiness, binuksan mo yan, may makina yan sa loob. Ang makina ng holiness is righteousness. Ano ang righteousness? Mas attainable tong righteousness ngayon. Kasi ang righteousness, hindi ito yung may halo ka sa ulo, tapos may background ka na clouds, tapos lumulutang ka. Para kang angel na di mo maintindihan. Hindi yun yung ibig sabihin ng righteous and holy. Ang righteous, ano nga ibig sabihin ng righteous sa kingdom? Right alignment to the kingdom, to the will of God, right alignment to God, to His kingdom, to His will. Right alignment. Ibig sabihin, sumusunod ka. Mahirap bang sumunod? Kapag may sarili kang diskarte sa buhay, mahirap sumunod. Kapag puro ka ay. Natalakay ni Pastor JC yun, di ba? Yung sin na ay. Hindi, ako ang masusunod. Hindi, alam kong na mas magaling ako. Ay, puro ka ay. Hindi ka naman si ay. Pero puro ka ay. Pag ikaw ang nasusunod, nagpapasako ka ba sa alignment? Hindi. Kasi sinisigurado ko sa iyo, pag ikaw ang nasusunod at hindi ka na nakikinig sa Diyos, delikado, nasa kahawa-hawa ka ng kalagayan. The heart is deceitful. Lilinlangin ka ng puso mo. Kaya tingnan mo, wala ka dito ngayon. Nalinlang ka na naman. Yan palagi yung sinasabi ni Pastor JC. Napagtagumpayan na naman natin ang katawang lupa natin. Dapat graduate ka na doon. Naku, hilang-hila ka na naman ng katawang lupa mo. Hindi, mag-online na lang ako. Hindi, mag-online ka, no probs. Paano yung fellowship? Paano yung right fellowship? Hindi mo pwedeng ka-fellowship yung sarili mo. Alam mo ba yon? Delikado, pre. Pag naka-fellowship mo yung sarili mo, kinausap mo yung sarili mo, tapos biglang tawa ka, mental ka nun. Hindi mo pwedeng ka-fellowship yung heart mo. Deceitful yan. Ang ka-fellowship mo dapat, kingdom people tsaka si Lord. Yan yung magtuturo sa'yo. Lakad ka kasama ang kingdom people. Walang itinakda ang Diyos na mag-isa lang sa buhay. Kahit ikaw pa yung pinakamagaling na sniper, kailangan mo pa rin mag-reload sa base. Hindi pwedeng wala kang fellowship. Amen? Nasaan na ako? Sa sniper. Pero totoo, mga kapatid. Again, wag nating bibigyan ang Diyos ng offering na hindi karapat-dapat. Ang holiness na ma-attain lang natin yung holiness if we go to the alignment. Palagi naman nating sinasabi yan, di ba? Wala ring perfecto dun sa sinasabing paglakad mo sa Diyos. Pero ang konsepto natin is kapag lumakad ka sa Diyos, kahit pagewang-gewang, basta pasulong. Hindi pabalik. Ngayon, tanungin mo sa sarili mo, ang lakad mo ba pasulong o pabalik? Madali na ma-recognize, Wala ka dito. Ibig sabihin, pabalik ka. Kasi kung pasulong ka, kahit nahihirapan ka, di ba sabi ni Ate Abby, di ba, ni attorney? Yung lakad natin sa Diyos, di ba, mahirap. Minsan, kapag hindi mo kayang tumakbo, edi maglakad ka. Kung hindi mo kayang maglakad, edi gumapang ka. Hindi ka pwede mag-online. Kailangan mo lumakad. Ay, nako, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Huwag natin bibigyan ng Diyos ng offering na hindi niya kailangan ng pera natin, hindi kailangan yung tithes and offering natin, para yan sa church, para yan sa ikalalago ng iglesia, sa gawain ng Diyos. Diyan ginagamit yan. Hindi kailangan ni Lord yan. Nilalagyan ka ni Lord ng
control dun sa, baka mahalin mo, masyado mong mahalin yung, yung resources mo. Di ba? Dun sa topic ni Pastor JC, kailangan steward ka lang dyan. Hindi niya kailangan ng pera. Alam niyo yung kailangan niya? Yourself. Ikaw ang kailangan ng Diyos. Pero dapat, siguraduhin mo na karapat-dapat ka yung holy and acceptable. Righteous na lang. O sige. Kasi yung holy, resulta lang yan. Dapat andun ka sa right alignment kapag ino-offer mo yung body mo. Kasi pag hindi mo ino-offer ang body mo at sarili mo sa Diyos, ino-offer mo yan sa mundo. Sino ngayon ang hari ng mundo? Dalawa lang yan. Huwag na tayong malito. May gagawin tayo. You have to delight yourself in the Lord. Alam nyo, yung delight na tinatawag, alam niyo yung intention lang yung intention mo lang na kahit hindi ka parang bagsak ka man o kaya parang mahirap man, pero may intention ka na, Lord, gusto kong maging best na i-offer yung sarili ko sa iyo. Pag nakita ng Diyos yung intention na yan, aayunan niya yan. Kahit hindi ka man, kahit pagapang ka man. Totoo. Ako ranas na ranas ko yun. Makita lang ng Diyos na willing ka talaga, kahit na medyo bagsak ka ng bagsak, wag ka lang babalik, wag ka lang magbabackslide. Pero yung nahihirapan ka kasi sablay ka ng sablay, bagsak ka ng bagsak, pero kahit dugong-dugo na yung puso mo, lakad ka pa rin sa Diyos, aayunan ka ng Diyos. Susuportahan ka niya. Sasamahan ka niya, tutulungan ka niya. Pero kailangan mo ding tulungan ang sarili mo. Dalawa kayo dapat ng Diyos. Kung magdesisyon ka talaga sa buhay mo na i-offer mo yung sarili mo sa Diyos, that is called delight yourself into the Lord, gagawa ng kaparaanan ng Diyos para makasunod ka. Mahirap sumunod, pero gagawa ng kaparaanan ng Diyos para makasunod ka. Pero kailangan nandun yung desire mo to delight yourself sa Diyos. Ang pinakamagandang example dyan, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, ginagawa niya na yung kalooban ni Lord, pero minsan umaabot pa rin sa pagkakataong nakakagawa siya ng mga ayaw niya. Nakakagawa siya ng mga ayaw ng Spirit. Dumadating, pero apostol na yon. Matindi na yung calling nun, si Apostol Pablo. Nakakagawa pa rin. Ibig sabihin, kahit na lumalakad na siya sa purpose niya, sometimes natatempt pa rin siya. Gumagawa pa rin siya ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Sa Bible, ang tawag dyan, thorn of the flesh. Nangyayari talaga yan. Kasi, nandito pa tayo sa mundo eh. Ngayon, pagdating sa thorn of the flesh, tahimik ang Bible dyan. Hindi natin alam kung ano talaga yung totoong o kaya tumbok na kung nangyari kay Pablo noon. Pwede natin i-assume na baka si Pablo wala siyang asawa. Baka nakakatitig siya sa mga alam nyo na. O minsan baka napagnanasahan niya yung mga bagay. Mga ganun ba? Pero walang tumbok talaga, tahimik ang Bible na kung ano talaga yung thorn of the flesh niya. Ang punto ko dito, kung ano man yung naranasan ni Pablo nung time niya, alam ko nararanasan din natin ngayon. Nararanasan din natin yung thorn of the flesh na yan. Minsan nararanasan natin yung napapatingin tayo, di ba? Nararanasan natin minsan yung tinatamad tayo. Yung luho yung katawan natin, pinagbibigyan natin. Yung parang yung desire ng sarili natin, yun yung inuuna natin. Nararanasan natin, thorn of the flesh ang tawag dyan. Pero, kahit ano pa man ang nararanasan natin, dapat hindi mawala yung desire natin na panatilihing i-delight natin yung self natin sa Lord. Yung nandun pa rin na kahit na bumagsak ka, Lord, ayoko to. Nagagawa ko pero hindi ako nag-i-enjoy dito. Alam mo yung umiiyak yung puso mo kapag nakakagawa ka ng ayaw ng Diyos. Yung guilty. Naranasan nyo ba yun? Yung parang guilty ka sa ginawa mo. Mag-isa mo na lang, tapos Lord, kung pwede bang tanggalin mo na lang yung will ko, Lord? Para makasunod na lang ako sa'yo. Hindi naman gagawin ng Lord yun. Kasi hindi niya pwedeng bawiin yung ibinigay niya.
Kailangan mong pagtagumpayan yan kasi testing yan. At ang purpose ng testing, walang iba. Pag testing, ang purpose niya, walang iba, kundi para ipasa ka. Ganon yung testing ng teacher. Ang teacher, maliban na lang kung halimbawa galit sa'yo yung teacher. Pero kung yung teacher ay matino, kaya ka binibigyan ng test para pumasa ka. Si Satanas yung nagtetempt sa atin. Di ba napag-aralan natin yung sa devotion natin? Kasi si Satanas, ang gusto niya, i-tempt tayo. Ang purpose niya naman, hindi para ipasa. Ang purpose niya, para ibagsak tayo. Pero, kailangan mo pagtagumpayan natin yung testing na yun, mga kapatid. Meron talaga, may testing talaga. Kayo, Apostol Pablo, may testing eh. Sa atin, may testing. Pero, kahit ganun pa man ang nararanasan natin, sinasabi ko kanina, kapag meron kang desire to delight yourself in the Lord, bibigyan ka niya ng kaparaanan. At ang tawag sa kaparaanan na yon ay grace. Everybody say grace. May grace ang Diyos. Sabi niya nga dun kay Paul, my grace is sufficient for you. Sabi niya sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in your weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Yung ibig sabihin niya ng I will boast more, ibig sabihin nun na hindi yung ipagmamalaki niya pa na nagkakasala siya, hindi yun. Ang ibig sabihin nun na kahit na bumagsak man siya, mayroon siyang confident na itatayo siya ng Diyos. Mayroong grace ang Diyos para makaahon siya doon. Basta wag ka lang talaga na gawin mong habit. Dapat pag nadapa ka ngayon sa ganitong bagay, sa susunod, iba naman. Hindi yung ganun at ganun at ganun. Pag ganun at ganun yung ginagawa mo, ang tawag doon, habit. At ang habit, maglilid yan sa sin. At ang sin, maglilid yan sa death. Pero siguraduhin natin, mga kapatid, mayroong tayong desire. Kapag mayroong kang desire, aayunan ka ng Diyos, my grace is sufficient for you. Kaya nga sabi ni Pablo, ano niyo sabi ni Paul doon sa 2 Corinthians, kung babasahin niyo lang yon, sabi niya, 3 times I pleaded with the Lord about this, that this should leave me. Sabi niya, 3 beses akong nananalangin sa Diyos. Di ko alam kung 3 beses o 3 times a day siyang nananalangin. Pero kung halimbawa may matindi ka pangangailangan, siguro 3 times a day ka talagang magpi-plead kay Lord. Lord, ayoko na to. Kung ano man tong nararanasan ko, ayoko na. Pag meron kang desire ng ganon, aayunan ka ng Diyos. Ibibigay niya sa iyo yung grace na tinatawag, yung biyaya. Hindi blessing ang blessing pagpapala. Yung biyaya, yun yung hindi tayo karapat-dapat. Dapat masunog na tayo sa impyerno. Ganong katindi. Dapat wala na tayong pag-asa. Dapat cut na tayo. Pero dahil sa grace ng Diyos, binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon. Itinataas niya pa tayo. Tinatayo niya pa tayo, mga kapatid. Palakpakan nga natin si Lord. Yung talagang galing sa heart natin na palakpak. My grace is sufficient for you. Ang grace, hindi lang ito yung passes mo para makapunta ka sa langit. Iba yung grace of salvation na binigay ng Diyos na wala kang gagawin doon. Okay yun. Save ka na. Pero yung grace na tinutukoy natin dito is the grace that sustains you while you are doing your purpose. Araw-araw, binibigyan ka ng grace ng Diyos. At yung grace ng Diyos, para yung credit card, pero hindi naka-charge sa'yo. Kapag kailangan mo yan, swipe mo lang. Tumawag ka lang sa Diyos. Lord, di ko na kaya to. Huwag kang mag-alala. Akong bahala dyan. I will give. Sabi pa nga sa isang verse, di ba? Bibigyan kita ng way out dun sa mga temptation na yan. Ganun kabuti ang Diyos natin. Ano man yung nararanasan, ano man yung mga kinalulugmukan natin sa buhay, bibigyan ka ng grace ng way out ng Diyos dyan. Hindi ka niya pababayaan kasi umaasa ka sa Kanya. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Huwag ka lang tatalikod, huwag ka lang magdi-disobey. Fully, yung talagang ayaw mo na, hindi na ako makikinig. Ay ka na. Mga kapatid, pagbulay-bulayan natin, kailangan manatili tayo sa alignment at bibigyan tayo ng kinakailangan nating grace ng Diyos. Ang grace, hindi yan yung lump sum na 1 million tapos
Pag naubos mo yung grace na yan, masusunog ka na sa impyerno. Hindi. Every time na kailangan mo yan, kagaya ni Pablo, bibigyan ka ulit ng Diyos. Kasi kapag marami kang grace, puro ka grace, baka magtayo ka na ng samahan. Grace, na kayo? Anong pangalan? Grace Academy. O kaya, ikaw ng pinakamayabang, yayabang ka na kasi palagi kang may grace. Hindi. Yung grace ng Diyos, kapag sumasablay ka, bibigay niya yan sa'yo. Basta, bumabalik ka sa Kanya. Nagpa-1 John 1:9 ka. Ano sabi sa 1 John 1:9? If you confess your sin, He is faithful and just to forgive your sins and purify us from all our unrighteousness. Aayusin ka ng Diyos. Yun yung grace niya, mga kapatid. Kapag nadapa ka, bibigyan ka ng grace. Kahahabagan ka ng Diyos. Kapag sumablay ka, may grace ka. Huwag ka lang tatalikod sa Diyos. Huwag ka lang magmamalaki sa Diyos. Amen? Malapit na tayo. Bilang pangwakas, itutuloy lang natin dun sa Romans. Kanina, Romans 12:1. Ituloy natin sa Romans 12:2. Sabi niya na dyan, do not conform any longer. This is how you delight yourself in the Lord. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test, approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Do not conform to the pattern of this world. Repent. Ibig sabihin, renew your mind. Magbago tayo ng kaisipan. Ngayon, mayroon tatlo dito na kailangan nating makuha. Number one is renew your mind. Magbago ka ng kaisipan. Kung dating ginagawa mo, wag na. Mag-pray ka sa Lord, bibigyan ka ng biyaya para makalimutan mo na lahat ng mga nakasanayan mo, mga habit mo na yan. Mga habit mo na tinatamad ka, mga habit mo mapagmalaki ka, mga habit mo naman nagchichismis ka sa katrabaho mo na, chinichismis mo pa, sinisiraan mo pa. Aalisin ng Diyos sa'yo yan. Ipag-pray mo. Maniwala ka sa Kanya. Magbago ka ng kaisipan. Alisin mo na yan sa sistema mo. Renew your mind. Repent. Pagkatapos mo mag-repent, first stage pa lang yan. Ia-undergo ka pa sa testing. Kapag nag-repent ka, magtatry ngayon yung kaaway. Pwede pa ba to? Ikaw ba ay patay o tulog? Binigyan ka halimbawa ng nag-repent ka na, ayaw mo nang uminom. Ngayon, titest ka ng kaaway, bibigyan ka ng shot glass. Tinungga mo, ay, tulog lang pala. Akala ko patay. Dapat mamatay na tayo dun sa old self natin, mga kapatid. Ititest ka. Kailangan malagpasan mo yung testing. Na-explain na natin kanina. Tsaka mo pa lang makukuha yung approval na tinatawag. Kung iyan ay karapat-dapat, natanggapin ng Diyos yung offering mo na yan. Amen? First, renew your mind. Huwag kang matakot sa testing. Sasamahan ka ng Diyos. Sasamahan ka ng Holy Spirit. Even Jesus Christ, sinamahan siya ng Holy Spirit. Nag-minister ang Holy Spirit. Nag-minister ang mga angel sa Kanya. Sasamahan ka ng Diyos. Basta pag nag-renew ka ng mind, automatic yan, you're subject for testing. Pero pag hindi ka nag-renew ng mind, walang problema, walang testing na mangyayari. Kasi, bati kayo ni Satanas. Tropa kayo. Try mo ngayon, tumigil ka dyan sa kinabibisihan mo. Tumigil ka dyan sa pinag-ooperan mo sa mundo. May testing yan. Parang kami dati, yung nagyoyosi kami. Tumigil. Maya-maya, nakaamoy lang ng usok. Pre, tingi nga isa. Balik ka na naman. May testing, kapatid. Siguraduhin mo, kapag na-renew na talaga ang mind mo, ipapasa mo yung testing. Tatalikuran mo, lalayasan mo, tatakbuhan mo. Hindi yung paulit-ulit na lang yung ginagawa mo. Masaya yung kingdom people, lalayas ka. Yun na naman, yun at yun ang ginagawa mo. May problema ka sa attitude niyan, kapatid. I hope naunawaan niyo yung heart ko. Mag-repent tayo, magbago tayo ng kaisipan. May problema, aminin natin muna na may sablay tayo, may problema tayo. Aminin natin. Pag inamin natin, mag-repent tayo. Pag nag-repent tayo, ipasa natin yung testing.
Basta, maipapasa mo lamang ang testing pag nakikinig ka sa banal na Espiritu. Hindi mo kayang maging righteous, hindi mo kayang maging holy kapag wala kang grace ng Diyos. And then, ito yung pinakamaganda. Tsaka mo palang may experience. I-approve pa yan. Pag na-approve yan, tsaka mo may experience yung pleasing and perfect will ng Diyos sa buhay mo. Yan na yung purpose mo. I hope na-remind tayo mga kapatid. Saan mo i-standby yung katawan mo? Nawa, mamaya, huwag mo nang ibalik dun yung katawan mo. Ako din, hindi ko na ibabalik yung katawan ko kung ano man yun. Hindi ko na ibabalik yung mata ko dun. Hindi ko na ibabalik yung isipan ko dun. Hindi ko na ibabalik yung worry ka ng worry. Hindi ko na ibabalik dun. Nawa, magdesisyon na tayo ngayon. Sa Diyos, walang half-half. Sa Diyos, kung mainit, mainit. Kung malamig, malamig. Walang gitna. Isusuka ka ng Diyos pag nasa gitna ka lang. Magdesisyon na tayo. Ang tagal-tagal na natin dito sa ministry. Magdesisyon na tayo. Susunod ka ba o hindi? Pag hindi ka sumunod, huwag ka nang Pag susunod ka, itodo mo na. I hope na nauunawaan natin. Itong mag-asawa na to, may time na lang ang inihingi, iniiyak palagi sa akin ni ate. Huwag kang susuko, ipasa mo yan. Kayo, marami kayong testing. Si ate puyat, galing sa review. Ipasa mo yan. Siguraduhin mo na, kakayanin mo yan sa tulong ng Banal na Espiritu. May grace ang Diyos. Pero kapag palagi mong binabawi mo ng binabawi yung attitude mo na yan, walang mangyayari sa'yo. Balik ka lang ng balik. Langoy ka lang ng langoy dun sa putikan. Maliligo ka, aalis ka, tapos maya-maya dadaan ka sa putikan, dadive ka na naman, para kang baboy. Hallelujah. Happy engagement party later. Dito na siguro ako magtatapos. I believe na kinakausap tayo ni Lord ngayon. I believe na nangungusap sa atin ng Holy Spirit. Itetest yan mamaya, mga kapatid. If you just hear the Word of God and you accept it, may testing yan later. Siguraduhin nyo sa testing na nakapag-desisyon na kayo. Amen? At tutulungan kayo ng Diyos. Di kayo pababayaan ng Diyos. His grace is sufficient for you. Sabihin nyo nga sa katabi mo, God's grace is sufficient for you. Hallelujah. To God be the glory. Let us pray.